ngayon pong hapon na ito ay pinagatan po na a strong finish. Meron kasi po mga tao na nakakatapos pero nagtapos ng lupasay. Ano po? Meron namang mga tao na hindi nakakatapos kasi nag-quit. Sabi nga doon ay ang hindi lamang nakakapagtapos ay ang mga taong umaayaw. Okay? Kaya kinakailangan po makatapos po tayo. So kapag sinabi pong strong finish, ano ang ibig sabihin po ba ng word na strong? Pag-usapan po natin yan. Kapag po sinabing strong, ang ibig sabihin po nito is able to withstand great force or pressure. So meron kang kakayanan, meron kang abilidad, meron ka ring kapasidad na iyong tindigan at manatili kang nakatayo kahit pa yung pressure sa iyo at saka yung puwersa na iyong nararanasan. Pag sinabing pressure at puwersa, ibig sabihin pwede nagkakaroon ka ng problema, nagkakaroon ka ng opponent or opposition, may mga kumukontra sa iyo. Itong mga bagay na ito ay iyong natitindigan pa rin at ikaw ay nananatiling nakatayo. So, ibig sabihin ay meron kang kapasidad na tayuan at manatiling nakatayo. Kapag ka ikaw ay strong. Pag sinabi ring strong, ibig sabihin nito ay not easily affected by disease or hardship. So kapag sinabing ikaw ay strong, ikaw ay malakas, ikaw ay matatag, hindi ka masyadong naapektuhan or hindi ka naaapektuhan ng anumang kahirapan o paghihirap na iyong dinaranas, maging ito man ay sakit karamdaman. So, ibig sabihin, kapag ka ang faith mo kay Lord ay strong, bagaman ikaw ay makaranas ng sakit karamdaman, bagaman ikaw ay makaranas ng pagsubok, makaranas ka ng hirap, hindi ho yung kahirapan na wala kang pera, kundi yung nahihirapan ka dahil gusto mo talagang sumunod. Pero napakarami ng kumukontrang circumstances, ay hindi ka naaapektuhan nito. So isa po yun sa definition po ng strong, hindi ka naaapektuhan. Sunod po, not easily disturbed, upset, or affected. So ibig sabihin, kapag ka ikaw ay strong, marunong ka ng tinatawag na focus. At ikaw ay hindi nadidisturb. Hindi ka naiistorbo ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, whether ang nangyayari ay nakaka-overwhelm or whether ang nangyayari ay nakaka-disappoint. Hindi ka naaapektuhan nito. Ganon din po, ang sabi rin po dito, kapag sinabing ikaw is strong, is you are showing determination. Nagpapakita ka na ikaw ay determinado na na gawin ang isang bagay. At nagpapakita rin ito, kapag ka ikaw ay strong, nagpapakita ito ng tinatawag na self-control. Alam niyo po ba mga kaabangers, yun pong self-control ay ginagamit po natin ito hindi lamang sa mga pangit na bagay. Ginagamit din natin ito magipong sa magagandang bagay. Ang halimbawa po ng self-control, halimbawa, sabi sa atin, kinakailangang marunong tayong mag-meditate ng Word of God at hindi ka makakapag-meditate ng Word of God kung hindi ka nagbabasa ng Word of God. So, sa pagbabasa ng Word of God, hindi pwedeng isang beses, isang linggo ka lamang magbabasa. Tuwing a-attend ka sa church, magbubuklat ka, pag sinabi ni pastor, basahin natin ang talatang ito, bubuksan mo ang iyong Bible and then magbabasa ka ng Word of God. So, hindi tayo talaga magiging mabilis ang pag-unlad natin sa ating pong pananampalataya. So, pag sinabing self-control, kokontrolin mo yung iyong sarili. Meron kang mastery of yourself na kung saan yung mga bagay na pinapagawa sa iyo ay ginagawa mo. Ang mga bagay na priority mo ay ginagawa mo. You are controlling yourself to do the things na pinapagawa ng Panginoon sa atin. Hindi lamang doon sa ako'y galit na pero hindi ako nagsasalita. Sabi natin self-control. Okay naman po yun. Wala akong problema po tayo doon. Pero dapat sa lahat ng bagay na ating ginagawa, natututo tayo ng self-control, the mastery of oneself,
para po tayo po'y sumunod at gawin ang kalooban ng ating pong Panginoon. At ganoon din po, pag sinabi pong strong, you are showing good judgment. Ano po? Hindi yung sinabing magaling na mapanghusga, magaling humusga, kundi yung pag sinabing good judgment dito, kitang-kita sa iyo yung wisdom na galing sa ating Panginoon. Kaya nga kung meron kang wisdom na galing sa ating Panginoon, you don't judge others. You don't become a judge. Kundi nakikita mo yung mga bagay na panukala at precept ng ating Panginoon, maging ang perception ng ating Panginoon, ay kitang-kita sa iyo. Kapag ka ikaw ay merong strength that is coming from God, itong mga bagay na ito ay talagang nananalaytay sa iyo, ika nga ng mga Batanggenyo. Nananalaytay. Ang ibig sabihin ay dumadaloy sa atin ang perspektibo ng ating Panginoon. That's why we show determination, self-control, and good judgment. And last, firmly held or established. Kapag sinabing ikaw ay strong, saan ka ba strong? Are you strong in the Lord? Kung strong ka in the Lord, you are firmly held. Ang ibig sabihin, ang nagko-control ng buhay mo ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi lamang po na natili na ine-express natin na kinokontrol tayo ng Diyos at tinutulungan ng Diyos, kundi yung salita ng Diyos, ito ang naghahawak ng bawat desisyon mo. Yung salita ng ating Panginoon, ito ang natutupad sa iyo. Yung authority at saka yung sinasabing nararanasan mo ang pagiging Panginoon niya. Ano po? So, ibig sabihin na nararanasan mo ang pagiging Panginoon niya, ang ibig sabihin nito ay inaalaw mo ang Diyos na magpakadiyos sa iyo. You make Him your leader. Ano po? Hindi ikaw ang nagli-lead kay Lord, kundi siya ang ating Panginoon. Yan ang sinasabi po ng Kingdom of God. Pag sinabi kasi pong Kingdom of God, ang ibig sabihin po ay nararanasan mo ang pagiging Panginoon at nagpapakapanginoon siya sa iyo. Kapag ka ikaw ay na-establish sa mga bagay na ito, ang ibig sabihin, you are becoming strong in the Lord. Okay? At pagka sinabi yung strong finish, pag sinabi yung word na finish, ang ibig sabihin po nito is to bring a task or activity to an end. Ang ibig sabihin, magiging complete ito. Finish, tapos na. Wala nang kailangan. No need for anything. Ano po? So, ibig sabihin, magtatapos tayo kapag po may layunin ang ating Panginoon na nakita natin at ito ay ginawa natin. Masasabi natin later on, I have finished. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, tayo muna po'y manalangin. Aming Ama, maraming salamat. Tunay na dakila ka, O Diyos. Dakila ka ngayong hapong ito, O God, upang sa ganon, Panginoon, maasumpungan namin ang iyong salita na patuloy na mangungusap sa amin po mga puso. Patnubayan mo po kami, O Lord, ng iyong Espiritu upang siya naming maging gabay, patnubay sa lahat ng katotohanan, upang hindi lamang po kami makikinig at matututo, kundi Panginoon, mapipihit maging ang aming puso, maaayos ang aming kaisipan, maging Panginoon ang aming kaluluwa ay matututong sumunod sa iyo. Ano pat Panginoon mapapatunayan na sa pamagitan ng iyong salita, kayo ang aming hari at kayo ang aming Panginoon. Thank you, Father. We invite your presence, we invite your power, we invite your spirit to be with us this afternoon. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Okay, tuloy po tayo. Ano po? So, a strong finish. So, makita natin doon na kapag ka ikaw ay naintindihan mo yung word na strong, ito pong mga diniscuss natin kanina na mga pakabuluhan ng tinatawag na word na strong. Ang ibig sabihin ay unti-unting nabubuksan sa iyo yung tamang pagtakbo. Okay? Sapagkat ang isa pong strong finish ay alam mo kung ano ang tinakbo mo, alam mo kung ano ang tinapos mo, alam mo kung ano na-accomplish mo, at alam mo na nakapag-comply ka doon sa bagay na ipinapagawa sa iyo. Kaya nga po yung pong ibig sabihin ng finish ay to bring a task
merong assignment na binigay, may layunin na ibinigay. Ano po? At ito ay dapat makumpleto sa iyo. So tatandaan po natin, ang Lord may purpose. Ang purpose ng ating Panginoon, napakalawak po niyan. Ano po? Makikita natin yan from Genesis to Revelation, yung purpose ng Lord, ginaganap po niya. Pero nung tayo ipinanganak, ang Lord ay merong specific purpose para po sa atin. Yung purpose na yun yung task. Ano po? Kasi kapag sinabi pong purpose, ang ibig sabihin, that is the reason of our existence. Yan ang rason bakit ka nag-exist. So when you run, ano po, or you go on a life journey, kinakailangan makita natin na yung purpose ng ating Panginoon nagaganap sa atin. So merong specific purpose. Naalala ko ang Panginoon Kristo, as human being, ang ating Panginoon Kristo, ipinanganak. Ano po? At nung ipanganak ang ating Panginoon, may layunin. Ang sabi doon, ipanganak ang isang lalaki, siya yung tutubos sa kasalanan ng sanlibutan. Ano po? Ililigtas niya ang sangkatauhan sa kanilang mga kasalanan. Okay? So yun ang purpose ng ating pong Panginoon. Kaya nung ipako siya doon sa krus ng Kalbaryo sa Book of John, ang sabi niya, Father, or it is finished. Bakit? Sapagkat natapos niya yung purpose na ipinapagawa sa kanya ng amang sumasalangit. Kaya sabi niya doon nakapako sa krus, sabi niya, it is finished. Bagaman kapag tiningnan ng iba, para bang ang kinahantungan ng katapusan ng buhay ng Panginoon Kristo, parang talunan siya. Ano po? Kasi yun yung pinakamababang uri ng tao na kung saan ay kamatayan ng isang Israelita, ang mamatay sa krus. Sapagkat sa kanila kapag namatay sa krus, ito ang pinakamababang uri ng kamatayan. Okay? Ito rin po yun pong hindi katanggap-tanggap sapagkat sa kanila ang mamatay sa krus ay isang sumpa. Okay. Pero doon ang Panginoon Kristo namatay. Para sa ganon, tayong sumusunod sa Kanya ay matuto along the way sa mga steps na Kanya pong ginawa. So sinabi niya nung si nakapako sa krus, it is finished. Tapos na. Ibig sabihin, yung gampanin niya dito sa mundong ibabaw ay tapos na. Bilang siya ay nakatawang tao, ito ay tapos na. Pero hindi doon natapos ang purpose ng ating Diyos. Siya'y nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nangakong siya'y babalik. At ito naman ang mga iniwan niya sa atin. Kaya ito pong si Paul ay nagsabi rin kay Timothy. Nasabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 6, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. So alam po dito ni Apostle Paul na siya ay malapit na pong mamatay. At sabi doon, I am already being poured out as a drink offering. Alam mo, kapag ikaw talaga sumusunod sa ating Panginoon, hindi ka talaga aatras. Kahit pa sabihin, mamamatay ka na, hindi ka talaga aatras. Naalala ko kagabi si Pastor Dong, during the time na siya pinagturo po sa online, nadoon po ay niyo pong lingkod. So sabi niya? Kapag ka ba may tubig sa baso, kapag ka ba ibinubuo mo yung tubig, yun bang tubig ay humahawak sa baso? Di ba hindi? Kung anong gawin sa kanya, walang reklamo yung tubig. At yung tubig pumupunta sa lowest point. Kung saan yung pinakamababang lugar, doon siya nananatili, doon siya nag-i-stay. So ganun din po, dito po kay Apostol Pablo, hindi siya nagrereklamo. Alam niya na malapit na siyang mamatay, malapit na siyang bumalik sa ating pong Panginoon. Pero ito pong sunod na talata is a very strong word na kung saan po ay sinabi niya kay Timothy. Sabi niya dito, I have fought a good fight. Ang sabi niya dito, I have fought a good fight. I have finished the course. I have kept the faith. Grabe po ito pong mga talata dito. Sabi niya, nagawa ko na yung purpose ng Lord. At doon sa purpose ng ating Panginoon, ginawa ko ang lahat ng bagay para matapos ko yung purpose na binigay ng Lord sa akin. Sabi niya dito, isa doon ay I have fought a good fight. Nakibaka ako, nakipaglaban ako ng isang magandang pakikipaglaban. At
Natapos ko ang dapat kong tapusin. Ano po, na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya yung layunin. And I have kept the faith. At ang pananampalataya ko hindi ko binitawan. At ang sabi dito sa verse 8, in the future there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord and the righteous judge will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved His appearing. Ang Panginoon na magpala sa pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Mga kaabangers, para ho tayong magkaroon ng tinatawag na strong finish. For us to have a strong finish, dapat po alam mo yung purpose ng Panginoon sa iyo, sa buhay mo. Ang sabi po, ano po ba yung purpose? Ang purpose is the reason why we exist. Ano po? Kasi pwede kang tumatakbo ka lang, nakikisabay ka lang. Parang anong katulad nito, Pastor? Ang katulad nito yung ganito. Bubusina po muna ako. Pipit, ano po. Yung kapag Sunday, nag-church tayo. Okay? So every Sunday, going to church, going to church, going to church. Ang tanong, totoo ba na yung ating naririnig, ina-apply natin sa buhay natin? Ano po? Kasi kung lumalago ang faith, nagbubunga ito ng faithfulness. Nagiging faithful ka, hindi lamang sa church, nagiging faithful ka kay Lord. Hindi ka lamang nagiging faithful kay Lord, nagiging faithful ka sa pinapagawa ng Lord. Ang problem pag hindi natin alam kung anong pinapagawa ng ating Panginoon sa atin. Hindi mo alam yung purpose, yung layunin ng Panginoon. Bakit ka na-save? So ikaw naman naroon sa church. Ano po? Every Sunday, nadudoon ka. Ano po? Loob ng isang taon, every Sunday nadudoon ka. Wala naman liban. Padalawang taon, nadudoon ka, isang beses ka lamang lumiban. Natutunan mo na rin na mag-church. Pero hindi kasi yung faith, sinasabi na ikaw ay nag-church lang. Kundi yung faith mo, dapat meron itong kaakibat na action. Ano po? Nagagawa ka ng mabuti, hindi para ka maligtas, kundi gagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay pinapaging banal ng Diyos, pinapaging mabuti ka ng Diyos, kaya ka gumagawa ng mabuti. Ano po? So ngayon, kinakailangan alam natin yung purpose po natin. Hindi ka lamang taga-attend ng church, ano po, may purpose pa ang atin pong Panginoon sa buhay mo. Kaya huwag kang mag-alala, ang buhay natin po ay hindi po ito patapon. Iniligtas ka ng Diyos hindi para itapon ang buhay. Iniligtas ka ng ating Panginoon hindi para magpatuloy ka sa pagkakasala. Iniligtas ka ng ating Panginoon para attendis ka lang. Ano po, hindi po yun yung reason ng ating pong Panginoon. So ang sabi po ng John chapter 15 verse 16, you did not choose me but I chose you. Dito pa lamang, ano po, hindi ang quality, hindi ang kalidad na meron ka ang tinitingnan ng Lord. Kundi noong tayo'y makasalanan pa, ang Lord tumingin na sa atin, nagsimula na magmahal sa atin, at nagsimula ng piliin tayo. Okay? So, kaya sabi ng Panginoon dito, hindi nyo ako pinili. Ako ang pumili sa inyo. And appointed you, ang ibig sabihin, may purpose talaga si Lord. Meron talagang appointment na inilagay ang Panginoon sa iyo, may pagtatalaga ang Diyos na inilagay sa iyo. Ang sabi doon, appointed you that you would go and bear fruit. Na ikaw ay humayo, na ikaw ay sumulong, na ikaw ay magpatuloy, at magpatuloy ka na magpatuloy hanggang sa lumabas ang iyong bunga. So kapag ka nag-church ka, kinakailangan pala nagpapatuloy ka. Pag sinabi nagpapatuloy, hindi ka lamang tagapakinig, ikaw ay nagiging doer of the word, doer of the will of God. Furthermore, ano po? Hindi ka lamang tagagawa ng salita, kundi tagagawa kung ano sinasabi, kundi ang ginagawa mo ay yung kalooban ng Amang sumasalangit. At ang sabi doon, kapag patuloy ka lumago, you will bear fruit. Ikaw ay magbubunga. Ngayon, kapag ikaw ay nagbunga, isa yun sa purpose, pero hindi doon nananatili. Kasi pwede pong nagbunga, ano po, alam naman po natin yan, marami pong mga puno tayong alam. Isa po dyan puno ng mangga. Ano po? Kapag binumbahan po yan, bago bumbahan, kinakailangan nag-mature na po yung puno, may kapasidad na po siyang mamunga.
Ano po, para pong tayong mga mananampalataya, nagcha-church tayo until the maturity of time comes that we can bear fruit, na tayo po ay magsimulang maglingkod sa ating pong Panginoon. So yung puno po ng mangga, ano nangyari? Dumating ang time, the appointed time, ano po, the maturity time, na yung mangga pwede na pong magbunga. So bubumbahan po yan ng pampabunga, pampabulaklak. Kapag bumalaklak yan, makikita ko natin marami. Tuwang-tuwa po tayo, ang dami. Pero, sad to say, hindi lahat ng bulaklak makakapagtuloy. Okay? So, bulaklak, magsisimula po itong magkaroon po ng bubot na bunga hanggang sa ito po ilalaki, na minsan ang nangyari kapag malaki na, binabalibang ng mga dumadaan. Ano po? Binabato ng mga dumadaan. Wala pa sa maturity, kumbaga sa kinukuha na. Ano po? Pero sabi doon ay kapag tayo bilang Kristiyano, nagsimula tayong mapihit ang puso sa ating Panginoon, magkaroon ng desire na maglingkod kay Lord, na sumunod sa ating pong Panginoon. Kinakailangan po magtuloy tayo sapagkat sabi dito that you would bear fruit and that your fruit would remain. Kinakailangang manatili ang atin pong bunga. So whatever you ask of the Father in His name, He may give it to you. Ano po? Ngayon, ang Lord merong purpose para po tayo po ay mamunga at manatili ang bunga. Tandaan po natin ito. Minsan, tayong mga Kristiyano, ang ginagawa natin, nag-iisip tayo kung ano ba ang purpose na gusto natin na gawin ng Lord sa buhay natin. Kaya malimit tayo nag-fail. Kaya malimit tayo, tumitingin tayo sa iba at napapasabi tayo ng sana all. Okay? Hindi po ganun ang ating pong Panginoon. Ang Panginoon may prepare na para sa iyo. At yung prepare ng Panginoon sa iyo, the best para sa iyo. Okay? Always remember this, that the purpose of God starts with God. Ang purpose ng Diyos sa buhay mo nagsisimula sa Diyos and will end up with God. Magtatapos din ito sa ating pong Panginoon. Kaya nga alam ni Apostol Pablo dito na siya'y malapit ng kuhanin sapagkat kita niya yung ginagawa ng Lord, kita niya yung pinapagawa ng Panginoon. Alam niya na na-fulfill na niya yung mga bagay na pinapagawa ng Lord sa kanya. At isa po doon sa pinapagawa ng Panginoon ay makapunta siya doon sa mga Gentiles because He was called to be an apostle to the Gentiles. Walang iba po yun kundi ikaw at ako. Pwede bang i-comment mo dyan? Ako yun. Ano po? Kung nakikinig ka at ikaw napagpala, dahil si Apostol Pablo ay ginawa niya yung pong kanyang duty, yung kanya pong purpose, binigay ng Lord sa kanya, nakaabot sa atin ngayon, na dati tayo po yung mga Gentiles, ang ibig sabihin, hindi tayo kasama sa bayang hinirang ng Diyos, at napagpala ka dahil naabot ka ng kanyang salita, nagkaroon ng kaligtasan, sabihin mo, ako yun. Ano po? So, sabi dito, the purpose of God starts with God and it will end up with God. Okay? Tingnan natin sa book of Isaiah chapter 46 verse 10. So yan yung muna po na discussing ko sa inyo about sa purpose. Mag-segue tayo ng konti bago tayo bumalik doon po sa strong finish. Ano po? Sapagkat pwedeng sabihin natin tayo nakakatapos na pero yung purpose natin, tumakbo lang pala tayo, yung purpose natin defeated. Okay? So sabi dito, Isaiah chapter 46 verse 10, declaring the end from the beginning. Okay? Nung palang simula, idineklara na ng Diyos ang katapusan. Hallelujah. Ganyan po kahiwaga ang misteryo ng ating pong Panginoon. Nung nagsalita siya nung una, naalala ko po doon po kay Abraham, doon pa po kay Eva at kay Adan. Ang sabi doon ay babae, kakagatin ng ahas ang iyong heel at tatapakan naman ang ulo mo, ang ulo ng ahas. At ganoon din po kay Abraham, sabi ng Panginoon, Abraham, ang iyong salinlahi magiging kasirami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. At sabi, I will make you into a great and mighty nation, and upon your seed, every nations of the earth shall be blessed. So doon makikita natin na hindi lamang Israel will be blessed, kundi every nations of the earth
will be blessed. Sa simula pa lamang, idineklara na ng ating Panginoon ang kanya pong purpose. At sabi dito, and from ancient times, things which have not been done. Ano po, noon pang ancient time, noong pang una, ang mga bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap, ano po sabi doon, idineklara na ito ng ating Panginoon. Saying, my purpose will be established. Wala po talagang pwedeng maghindran sa purpose ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kaabangers, kahit pa ang sitwasyon mo sa buhay ay parang tila hindi maganda, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Because God is working in your life. God is working in you. Ano po? Yung purpose na nilagay ng Panginoon sa buhay mo, hindi yan nahayaan ng Lord. Pero, huwag mo naman ding hayaan ang sarili mong tumalikod kay Lord. Ano? Huwag mo rin naman hayaan ang sarili mo at pabayaan ang sarili mo na wala kang ginagawa. Dapat may ginagawa ka rin. Kasi sabi doon, my purpose will be established. Kapag ka ikaw ay sumunod sa ating Panginoon, talaga ma-establish talaga ito. Pag ikaw hindi sumunod sa ating Panginoon, ma-establish din naman, masakit nga lang. Pero ang matindi nito, if you think that you run the race at intentionally ang ginagawa mong pagsuway at paglayo, wag kang magtataka kung makatapos ka o matapos ang buhay mo na hindi na-serve ang purpose mo. Yung reason for you to exist or of your existence, hindi nangyari sa buhay mo. Bakit? Kasi gusto ng Lord pero may free will din tayo. Kaya kinakailangan tayo sumusunod din talaga sa ating pong Panginoon. At sabi dito, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Ano po? I-accomplish niya ito, ang lahat ng gusto niya, according sa pleasure niya. Pero hindi lamang basta pleasure. Ang sabi dito, my good pleasure. Kapag sinabing good at ang Lord ang nagsabi, kadamay po ang mga nananalig sa Kanya. Ano po? Kaya sabi ko nga doon sa isang post ko at isang pagtuturo ko sa araw ng Sunday doon po sa church namin, alam mo ba na kapag sinabing God is with you at talaga sinasamahan ka ng Lord, the complete package of heaven, God makes it available for you. Para ano? Hindi naman para maging magaling tayo, hindi naman para sumikat tayo, hindi naman para tumaas lang yung anointing natin, kundi para ma-serve ang purpose natin. Magkaroon tayo ng capacity to serve the purpose of God na inilagay sa buhay po natin. Kaya tayong mga mananampalataya, dapat i-align natin ang purpose natin sa purpose ng ating pong Panginoon. So kapag ating tiningnan, from Genesis to Revelation, ang purpose ng Lord nakalatag na. And then tayo naman individually, nung tayo isilang, hindi lamang tayo sinilang doon po sa sinapupunan ng ating ina, most especially nung tayo makakilala kay Lord, nagsimula tayong tindigan, tungtungan, lakaran, ang nais ng Panginoon sa buhay natin. I-align mo ang buhay mo. I-align mo ang layunin mo sa purpose ng Lord. Huwag kang tumakbo ng ikaw lang ayon sa sarili mong gusto. Sisiguraduhin ko mabibigo ka. Pero kaya marami nagpapatuloy, marami ang nai-encourage kapag ka nagpapatuloy sila at nakikita nila na ang layunin ng Diyos ay nagaganap sa kanilang buhay, nagpapatuloy talaga sila at lalo silang na huhumaling na gawin ang kalooban ng Diyos sapagkat nakikita nila ang ginagawa ng Lord ay nakabubuti para sa kanila at nagbe-benefit sila. Ano po? So yan na isang atin pong Panginoon. In Jeremiah chapter 4 verse 28b, because I have spoken, I have purposed, ano po, kanyang ginawang layunin niya noon pa, and I will not change my mind. Hindi yung inilatag ko na purpose, hindi magbabago ang aking kaisipan, nor will I turn from it. So ibig sabihin, hindi talaga mababali ang nais ng ating Panginoon, ang layunin ng ating Panginoon, hindi talaga ito po kayang baliin. Hindi ito magse-segue. Ganyan ka-focus ang ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ano po, very focused ang Lord na makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Okay? 1 Peter chapter 2, verse 21 and verse 24, ang sabi po dito, for you have been called for this purpose,
Since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in His steps. Dito po ang linaw na dapat tayo ay matutong sumunod sa mga steps ng ating Panginoon. Follow in His steps. Hindi on, hindi beside, kundi ang sabi, in His steps. Ay ibig sabihin, kinakailangan yung prinsipyo ng ating Panginoon, papaano niya ginawa ang mga bagay, at papaano ang prinsipyo ng ating Panginoon, kinakailangan dun din sa prinsipyong iyon, the way of life, dun din tayo lumalakad. Inside, noon pong mga steps na ginawa ng ating pong Panginoon, not outside. At sabi sa verse 24, and He Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die in sin. Yung mga kasalanan natin ay dinala niya sa kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Para ano? Para tayo ay mamatay sa kasalanan. Ang ibig sabihin na mamatay sa kasalanan, tinubos niya tayo sa kasalanan at ngayon wala tayong kamalayan sa kasalanan. Mamatay sa kasalanan. Walang kinalaman sa kasalanan. Hindi sinabing hindi na magkakasala, pero hindi mo ito sinasadya. Okay? Hindi mo ito sinasadya. And to live righteousness, ang ikapamuhay mo ay ang katuwiran. Okay? Yan ang nais ng ating Panginoon. Ma-separate tayo sa sin, maalis sa atin ang kamandag ng sin, at maikapamuhay natin ang katwirang mula sa Diyos. For by His wounds, we are healed. 1 Thessalonians chapter 4, verse 7, for God has not called us to the purpose of impurity. Tingnan nyo itong purpose ng Panginoon. Hindi niya tayo tinawag doon sa impurity. Hindi tayo tinawag ng Lord para tayo ay maligtas and then i-allow natin ang sarili natin contaminated with the system of the world. Hindi po ganun ang nais ng ating Panginoon. Kundi sabi dito, but in sanctification. So ibig sabihin ng sanctification, set apart as or declared holy. Or in short term, consecrated. Pinapaging malinis ng Diyos, idineklara ng Diyos na ikaw ay malinis, ikaw ay nilinis ng Diyos. Diyan tayo tinawag ng ating Panginoon sa kalinisan. At pag sinabi pong purity, ano po, sabi ko dito, free from sin, purify. Pag sinabing purity, you keep your heart pure. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin, look at the perspective of our Lord Jesus Christ. Kahit nung siya'y mamamatay na doon sa krus sa Kalbaryo, yung mga nagpako sa kanya sa krus, anong sabi niya? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kinakailangan tingin natin sa ibang tao na hindi pa naaabot ang tunay na kamalayan sa espiritual. Kinakailangan makita natin sila hindi bilang mga taong sinumpa. Dapat makita natin sila na may pag-asa sila na hindi pa lang nila naaabot ng kanilang kaunawaan ang mga bagay na ginagawa ng Diyos. Okay? So, God has called us for sanctification or in sanctification. So, ngayon, ano ang tinatapos natin? Ang tinatapos po natin yung takbo ng buhay natin dito sa mundong ibabaw, and at the same time, kasabay nito, pagtapos natin sa purpose ng Lord sa atin pong mga buhay. So, to have a strong finish, we must, ito mga dapat po natin gawin. Number 1, fight a good fight or fight the good fight. Okay? Pag sinabi kasi yung fight the good fight, ang ibig sabihin, yan lamang talagang laban na yan, yung kinakailangan mong pakikibaka. Ano po? Wala nang iba pa. Sure ball na yan. Pag sinabi kasi yung fight a good fight, ibig sabihin, isa lang yan sa maganda mong dapat labanan. Pero sabi, fight the good fight. At sinabi po sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, fight the good fight of faith. Pakikibaka, pero ang pakikibaka na ginagamit mo yung ating pananampalataya. So sa pakikibaka mo, yung faith mo, yung pananalig mo sa ating Panginoon, dapat buhay na buhay yan. Yung pagiging Panginoon niya sa buhay mo, dapat buhay na buhay din. Kahit pa merong sitwasyon na hindi maganda, siya pa rin ang iyong Diyos. Kahit pa nawalan ka ng trabaho, siya pa rin ang iyong Diyos. Iniwan ka ng mga mahal mo sa buhay, most especially sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, iniwan kayo ng boyfriend nyo, iniwan kayo ng girlfriend nyo. Sabi mo, pinagsakluban ka ng mundo, pero sabi ng ating Panginoon, hindi yan, hindi yung fight na yan, hindi yung emosyon na yan, kundi yung pananampalatayaan mo. Siya pa rin ba ang Diyos mo? At sabi dito, ang motivation para maging maayos yung iyong fight,
ng pakikibaka ng iyong pananampalataya. Ang motivation mo dito, sabi, take hold of eternal life to which you were called. Hindi ka lamang pala tinawag ng ating Panginoon dito sa mundong ibabaw para maglingkod sa Kanya, tinawag ka rin ng ating Panginoon sa eternal life. Ano po? Tinawag ka rin ng ating Panginoon doon. So kinakailangan nakikita mo ito. Ano man ang hirap na meron dito, kung magpapatuloy ka na yung pananampalataya mo sa ating Panginoong Yesus ay nadudot, nananatili ka dito, meron kang eternal life. Ano po? Meron kang buhay na walang hanggan. At sabi nito, and you made the good confession in the presence of many witnesses. Hindi ka lamang pala na-motivate. Ano po? Ang sabi doon, you made a good confession. You made a stand. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at sariling tagapagligtas. Ikaw ng aking Panginoon. Pinatawad mo aking mga kasalanan. And then nagpa-water baptize ka. Sinasabi mong, Lord, itong water baptism is a proof na ako'y nagsisi sa aking mga kasalanan. Ang fruit, ako'y susunod na sa iyo at ikaw na magiging Panginoon ng buhay ko sa panibagong estado ng buhay na ipinagkaloob mo sa amin. And yan ang confession mo at kinakailangang panindigan natin. Yung paninindigan, ito po yung sinasabing you are fighting a good fight. Naninindigan ka. Kaya sabi ni sa 1 Peter chapter 11 or 1 Peter, ano po, sabi dito, Beloved, I urge you as aliens and strangers to abstain from fleshly lust which wage war against the soul. So ang may problema dito, hindi po yung ating spirito. Ang may problema dito, hindi yung word of God. Ang may problema dito, yun pong ating soul, kung saan naroroon ang ating emosyon, kung saan naroroon ang ating will, ano po, yung ating kagustuhan na doon. At sabi, yung pong fleshly lust, yung gusto yung dati mong gusto, wag na nating idamay ang iba. Ano po? Kasi sabi, fleshly lust, nasa ng laman. Huwag na po yun. Ang tingnan natin yung ating pong mga sarili. Ano yung mga dati mong gusto na ginagawa mo na nag-e-enjoy ka? Minsan we enjoy the benefit of sinning. Na kapag ka nagkakasala ka, parang hindi mo feel na ikay nagkakasala. Nasasarapan ka pang gawin ito. Gagawin mo ng paulit-ulit. Ano po? Yung mga bagay na kinagis na natin, kinasanayan natin na mali. Ang sabi dito ni Peter, i-abstain ninyo. Ano po? I-abstain ninyo ang mga bagay na ito. Yung mga bagay na dati mong gusto na walang kinalaman sa purpose ng ating Panginoon sa buhay mo, dumistansya ka dito. Okay? Alisin mo ang mga bagay na ito. Sapagkat ang mga bagay na ito, they wage war against the soul. Yung soul mo na kung saan dapat napihit na sa ating Panginoon, sumusunod na kay Lord, kaya hindi makasunod kasi meron kang sariling gusto. Hello? Meron kang sariling gusto. Ito yung gusto ko. Hello? Pumunta ka sa church, tayo maglilinis doon. Ako dito lang sa bahay, gusto kong magpahinga. Hello? Minsan meron tayong mga ganon. Pero hindi pala yun yung nais ng ating Panginoon, kaya binibigyan tayo ng warning, maging ni Peter. Ang sabi ni Peter, huwag niyong entertain ng mga bagay na yan. Huwag niyong hawakan ng mga bagay na yan. Huwag niyong tangkilikin ng mga bagay na yan sapagkat yung mga bagay na yan ang nagwe-wage war against your soul. Alin ang soul? Yung soul natin, ito yung nakakaramdam. Ano po? Ito yung inililigtas ng ating Panginoon doon po sa apoy ng impyerno. Na huwag natin itong sundin, kundi yung salita ng Diyos in our spirit ay magkaroon ng power para sa ganoon yung ating pong soul ay sumunod sa ating pong Diyos ng buhay. Ano po? So praise God. So fight a good fight of faith. To have a strong finish, fight a good fight of faith. Ang sabi at promise ng Panginoon ay ito. At sinabi ni John, ano po, sa 1 John chapter 4 verse 4, you are from God. Wow. Sabi dito, you are from God. Ikaw ay mula sa Diyos, little children, and have overcome them, because greater is He who is in you than he who is in this world. Overcomer pala tayo. Victors pala tayo. Finisher pala tayo.
Pero makakatapos tayo ng strong with strength kapag ka doon sa pagtatapos natin, ginagamit talaga natin yung ating pakikibaka sa ating pananampalataya. Kasi ang pananampalataya ay nag-uugnay sa ating Diyos para masunod natin ang ating Diyos at ang pagkilala natin sa Kanya ay maging firm. Pero ito po maganda. Habang nakikilala natin ang ating Panginoon, ang sabi rin ng ating Panginoon, I will establish you. Dito pala papasok yung tinatawag na katatagan natin. Not because of us, but because of God. Kaya sabi doon, you are from God. You can win. Ano po? If you fight a good fight of faith, sure yung panalo mo, sure yung tagumpay mo. Bakit? Kasama mo ang ating Panginoon. At siya ay sumasa iyo. Kinakasihan ka niya. Kaya huwag po tayong magnasa na lumayo sa ating pong Panginoon. To have a strong finish, punta tayo sa number 2, never give up. Sapagkat yun ang sinabi po ni Apostol Pablo, I have finished the course. The course. Ano po? Hindi ho course. Okay? So sabi dito sa Book of Acts chapter 20 verse 24, but I do not consider my life of any account as dear to myself. Hindi ko tinitingnan ang sarili ko bilang mahalaga. Ano po, ang buhay ko bilang mahalaga. Ano po, kundi sabi niya ay, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus. So that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. So para matapos, ano po, para matapos niya at sa kanyang pagtatapos ay ma-assure niya na yung pinapagawa sa kanya ng Lord, yung course, yung task, ano po, at yung ministry, yung pinapagawa naman ng Panginoon in the spiritual aspect, ay magawa naman po niya. Okay? Dahil ito'y tinanggap niya mula sa Diyos. Ano daw yun pong pinapagawa sa kanya ng ating pong Panginoon? Ito po, tingnan po natin. Sabi dito, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Di ba po, meron tayo lagi sinasabi, share the gospel. Wala naman po problem doon. Preach the gospel. Wala naman po problema doon. Pero, pag ang titingnan natin ay ang ating pong sarili, kapag ka ba nag-share ka ng word of God, ano po, o ng goodness ng ating pong Panginoon, ikaw ba ay bilang isang tao na nag-share lang dahil nalaman mo ito? O nag-share ka kasi na-witness mo ito? Pag na-witness mo ito, na-experience mo ito, you can testify solemnly. Dahil sigurado ka sa iyong sinasabi dahil ito'y hindi mo lamang narinig, kundi ito'y naranasan mo. That's why you can testify of it. At solemnly, ang ibig sabihin, hindi ka titigil or hindi ka hihinto na i-share, i-testify ang gospel of the grace of God. Ang tanong, ang dapat lamang ba mag-share ay ang mga pastor, ang mga preacher? Ang dapat lamang ba mga mag-share ay ang mga teacher? Ang sagot, hindi po. If you experience the goodness of God, yung Samaritanang kausap ng ating Panginoon, hindi po siya preacher, hindi siya teacher. Ano po? Samaritana, makasalanan pa. Kung sino-sino ang kinasama niya. Kaya sabi ng Panginoon, kaunin mo ang iyong asawa. Ang sabi niya, wala po akong asawa. Kaya sagot ng Panginoon sa Kristo, tama ang sinabi mo sapagkat ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. When she experienced, na-experience niya ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Something in her urged her. Hindi siya nahiya.
pumunta siya doon sa kanyang mga kababayan, sinabing, tingnan ninyo, ang taong ito siya na ba ang Mesaya? Sinabi niya ang kalalagayan ng aking buhay. Nag-testify siya. Sumama yung mga tao para tingnan nga. At ano sabi ng mga tao? Ngayon, naniniwala na kami hindi dahil sa sinabi mo sa amin, kundi narinig namin ang kanyang sinabi. Okay? So when we testify, we are testifying solemnly of the gospel of the grace of God, yung kahabagan ng Diyos. Okay? Yan po ang nais ng ating Panginoon. So pag sinabing never give up, hinding-hindi ka talaga susuko, ikaw ay magpapatuloy. Bakit? Sapagkat alam mo na kapag ka tumigil ka, titigil din ang lahat. Titigil ang biyaya. Ano po? Hindi naman po yung biyaya ng magtrabaho ka lamang naman, kikita ka rin, may kakainin ka rin. Hindi po yun eh. Kundi kapag ka tumigil ka, para mo nang sinabi kay Lord, Lord, tigilan mo na ako, hindi na kita kailangan. Hindi po ganon. Don't stop. And then yung purpose na nilagay ng Panginoon sa iyo, to bear fruit, mapoprolong. Imbis na ikaw ay magbubunga na because there is something rotten within you. Ano po? Within you, nagkaroon ng diferensya. Nagtatagal po ang pagbunga. So, kinakailangan po tayo, hindi tayo po give up. So, never give up on what? Una, huwag kang titigil ng paglago. Padalawa, huwag kang titigil ng pagsunod. Huwag kang titigil ng pananalig. Ano po? Kahit pa hindi mo naiintindihan ang nangyayari, huwag kang tumigil. Bakit? Sapagkat kapag ka nagpatuloy ka, gagabayan ka ng Diyos. At kapag ka ginabayan ka ng Diyos, gagabayan ka niya hanggang sa pagtatapos. I will be with you through the end of the age. Okay? Yan ang nais po ng ating pong Panginoon. So never ever give up. Ang dami kasi po ng pagsubok. Ano po? Minsan ay mararanasan mo kung kailan ka nagbabago, saka ka magkakaroon ng problema. Hindi lamang problema, talagang problema as in sunod-sunod. Ano po? Minsan kung kailan ka nagbabago, saka naman biglang magsasabi sa iyo, ganyan ba naman yung nakakilala kay Lord? Okay? So minsan masakit, pero tuloy lang. I encourage you, magtuloy-tuloy lang. To have a strong finish, number 3, keep the faith. Manatili tayo sa ating pong pananalig. 1 John chapter 5 verse 4. For whatever is born of God overcomes the world. Kung sino man po ang mga isinilang sa ating Panginoon, napagtagumpayan nila ang mundo. Okay? Kaya lamang, kung sinasabi mong napagtagumpayan mo ang mundo, hindi ito sa pamagitan ng salita lang. Dapat nakikita ito sa buhay natin na napagtagumpayan talaga natin ang mundo. Ano ba napagtagumpayan ang mundo? Hindi ho ito isang basta kapangyarihan na sisigaw ka, patagumpay na ako. Hindi ho ganun eh. Ano po, pag sinabi na pagtagumpayan mo ang mundo, walang hold ang mundo sa iyo. Walang hold ang mundo to blame you. Ano po, bakit? Sapagkat yung sistema ng mundo ay hindi nananalaytay sa iyo. You don't go at par with the world. Ano po, kundi iniiwasan mo ang sistema ng mundo. So keep the faith para po magawa po natin yan. So sabi nito, overcomes the world and this is the victory that has overcome the world. Ito ang katagumpayan na nagtagumpay sa mundo. Ano daw yon? Our faith. Kaya sabi ni Apostol Pablo dito, I kept the faith. Napagtagumpayan niya ang mundo. Kaya nung si Paul ay malapit na mamatay, sabi niya, hindi niya maintindihan kung ano ang kanyang gagawin. Sabi niya, I am pressed both sides. Ano po, kapag ka ako'y namatay, kapakinabangan sa akin, sapagkat kapakinabangan sa akin, ang ako'y nakakay Kristo na. Ano po, pero kung ako'y mabuhay, okay lang kasi it will be fruitful for me and it is good for you. Kita po ninyo yun? Walang tapon talaga sa kanya. Napaka-strong ng finish niya. Ano ho? At wala talagang makakahadlang sa kanya sa pagsunod niya sa ating pong Panginoon. So, keep the faith. Ano po? Keep the faith. Kinakailangan yung pananampalataya po natin lumago,
Hindi lamang ito basta pananampalataya, at ang pananampalataya natin buhay. Paanong buhay? Kinakailangan nakikita sa atin pong mga gawa ang pinananampalataya na natin. At ang isa po doon, yung matyaga ka nag-iintay sa ating pong Panginoong pagbabalik. Ano po? So, ibig sabihin, piniprepare mo yung sarili mo para sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Okay? Ngayon, ano ang guide natin to have a strong finish? So, meron naman tayong pananampalataya, pero sabi doon ay, ang pananampalataya, kung wala ang salita ng Diyos, puro salita ng tao, akala mo may pananampalataya ka, pero pag sinubok ito, may problema. Hindi nag-stand yung faith natin kasi not founded in the Word of God. Okay? So, ano ang guide natin to have a strong finish? Letter A, go back to the Word. Bumalik tayo sa salita ng ating Panginoon. Go back to the Word. Una, kapag ka narinig mo ang salita ng Diyos, masakit ito sapagkat merong kinukurek, merong binabanat, merong binubunot, merong binabakbak sa buhay po natin. Pero later on, kapag ka ikaw ay nagsimulang mapihit ang buhay mo sa atin pong Panginoon, when you go back to the Word, ang Word of God ay isang magandang bagay na para sa iyo. Magaganap sa atin ang sinasabi ng Book of Psalms 119 verse 103. How sweet are your words to my taste. Wow. Ganda po nito. Pagka sinabing, how sweet are your words to my taste, ang ibig sabihin, gustong-gusto mong balikan ang salita ng Diyos. Yes, sweeter than honey to my mouth. Hallelujah. Hindi mo lamang ito narinig. Hindi lamang ito naging faith sa iyo, but there is an overflow of faith in you. That is the word of God overflowing through your mouth. Dumadaloy din ang salita ng Diyos sa iyong mga labi. At sabi dito, hindi lamang ito dumadaloy sa iyong mga labi, from your precept I get understanding. Kaya ka pala bumabalik sa Word of God kasi para makuha mo ang perspektibo ng ating Panginoon. Kaya paminsan ang mga Kristiyano, ganun din naman ako nung po ako ibabago pamananampalataya. Nung ako'y nagpe-pray ng God's will, abay kapag nakakakita ng maganda, ay parang ang tingin ko, nakakita ako ng maganda, siya na yung God's will. Kapag umuoy ito na, ay hindi gayon. Hindi pala ganoon. Okay? So sabi doon, kinakailangan natin ang precept ng ating Panginoon na kaya ka nag-aanap ng mapapangasawa, hindi lamang para magkaroon ka ng mapapangasawa, kundi ang nais ng ating Panginoon, ang mapapangasawa mo ay isang tao na makakatulong mo sa paglilingkod kay Lord. At magkakaroon kayo ng mga anak na ang anak ninyo ay mga godly offspring. Nananampalataya din sa ating pong Panginoon. So yung pong ating pong perspective, kinakailangan i-align natin sa perspective ng ating Panginoon. And it shall only happen when you go back to the Word. Kasi hindi mo maiintindihan ang kabuuan ng sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang salita kapag ka every Sunday lamang tayo po nakikinig ng salita ng Diyos. Yes, your faith will grow when you hear the Word of God, pero yung perspective ng Lord hindi mag-grow in you kapag ka hindi ka nagme-meditate at nagbabasa ng Word of God. Faith grows when you hear the Word of God, but the perspective of God in you grows when you meditate on it. Okay? So go back to the Word. At sabi dito, therefore I hate every false way. Kinamumuhian ko ang lahat ng maling kapamaraanan. Bakit nagkaroon ka na ng understanding? To have a strong finish, kinakailangan malinaw na malinaw sa iyo kung anong gusto ng ating pong Panginoon. At sabi dito sa verse 105, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano ibig sabihin nito? Your word is a lamp unto my feet. Ang ibig sabihin kapag ka ikaw ay lumakad sa iyong paanan, siya yung iyong lamp. Siya yung iyong ilawan. At kapag ka ikaw ay naglakad doon sa iyong daraanan, ito ang magiging ilaw mo. So ibig sabihin, ang tanong, to have a strong finish, ang guide mo ba, ang liwanag ba ng daraanan mo, ang direksyon mo ba na tinatahak ay ayon sa salita ng Diyos? Ang Word of God ba ay naglilid sa iyo?
Nililid ka ba ng Word of God sa direksyon na gusto ng Diyos? O ang kapamaraanan pa rin ng mundo ang naglilid sa iyo? O ang kasalanan pa rin ang naglilid sa iyo? Gusto ko kasi itong gawin. Ito kasi ang gusto ko ngayon. Ipiprepare ko muna aking sarili. Naalala ko po nung ako po ay tinatawag ng Lord para magpastor. Isa lang po yung fear ko. Paano ang aking pamilya? Pero nung ang Lord, kinausap po ako para akong binuhusan ng malamig na tubig na wala na ang nag-flush out na lahat ng fear ko. Kasi pinipilit ko po nun ng sarili ko eh. Tinatawag ako ng Lord pero gusto ko paling mag-apply papuntang abroad. So nagtatype ako ng tinatawag na testimony ko. Sorry. Ng akin pong resume. Tatype ako, mag-a-apply ako. May nakapag-aral naman po ako. Ano po? Pero gusto kong takasan ng ating pong Panginoon kasi nga iniisip ko, paano aking pamilya, ano papakain ko sa pamilya ko? Eh kapag ka nagpastor ako, eh malaki ang kikitain ko kapag ka nag-abroad ako. Pero nung ang Lord nangusap, ano po nangyari? Para akong binuhusan po ng malamig na tubig, iyak ako ng iyak. Nakalimutan ko yung mga fear, yung damdamin ko, nakalimutan ko yung emosyon ko, nakalimutan ko maging yung fear ko. Nakita ko na lamang tinatype ko at natapos ko ang aking testimony para ako magpastor. Ganyan kagrabe ang ating pong Panginoon. Ano po? So go back to the Word. Bakit kinakailangan ang mag-lead sa iyo sa buhay mo sa direction ay walang iba kundi ang ating Panginoon. If we do that, we will have a strong finish and victory is assured to us. Okay? Number 2, or letter B. Our guide to strong finish by being led by the Holy Spirit. Ang sabi kasi ng salita ng ating Panginoon sa book of John chapter 16 verse 13, but when He, the Spirit of truth, capital letter S, meaning the Spirit of God, at ang kategorya na ibinigay sa kanya by this time, Spirit of truth. Siya ang espiritu ng katotohanan. When He comes, He will guide you in some truth. Hindi po eh. Beside the truth, hindi rin po eh. Ang sabi doon, He will guide you into, dadalhin kanya doon sa loob ng katotohanan, ng lahat ng katotohanan. Ibig sabihin, hindi kanya dadalhin sa medyo sablay. Hindi ka ng Panginoon dadalhin doon sa hindi sigurado. Dadalhin ka ng Espiritu ng Diyos sa kasiguraduhan. Ano po? Sa lahat ng katotohanan. For He will not speak on His own initiative. Ano po? So, ibig sabihin ng katotohanan, pag dinala ka, ang ibig sabihin, pwedeng ito'y marinig mo, ano po? Pwedeng ito'y mabasa mo, pwedeng ito'y sabihin sa iyo ng ibang tao, pero bibigyan ka ng Lord ng discernment, ng Spirit of God, para makita mo yung katotohanan. Kaya importante na may Word of God. Then nagtetestify ang Holy Spirit within your spirit na yung sinasabi ng Word of God is true. At nagtetestify siya, hindi lamang sa pamamagitan ng iyong nabasa, kundi nagtetestify siya sa buhay mo at kanyang dinidisclose sa iyo ang mga bagay na paparating pa at ang mga bagay na hindi mo pa naririnig, ang mga bagay na hindi mo pa nakikita. I-disclose niya ito sa iyo. Ano po? He will guide you in all truth, for He will not speak in His own initiative, but whatever He hears, He will speak, and He will disclose to you what is to come. Pag tinignan mo ito yung sinasabi ng pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit inaasahan mong magaganap. What is to come? Okay? So ngayon, kinakailangan meron tayong Word of God, kinakailangan being led tayo by the Holy Spirit. Pag sinabing led by the Holy Spirit, hindi tayo masusunod. Siya ang masusunod. Ang Word of God, ang final authority through the guidance of the Holy Spirit, and then we can have a strong finish. Pastor, parang nahihirapan ako. Pero ito ang sabi po ng Philippians chapter 1 verse 6. For I am confident in this very thing, that He who began a good work in you
Ang He dito ay capital letter H. Walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ay nagsimula ng isang bagay sa iyo. Ano po? Nagsimula ng isang magandang simulain, isang trabaho, isang gawain sa buhay mo. Ano po? He is able to perfect it until the day of our Lord Jesus Christ. Ang ibig sabihin ng perfect it, to complete it, to bring it to completion, to finish it. Pag sinabing finish it, dadating ang panahon, masasabi mong kapag kaharap mo ng Panginoon, wala ka ng ibang kailangan. Hindi ka na mangangailangan ng iba sapagkat ikaw ay nasa sa ating Panginoon na. Diyan magaganap, alin? The Lord is my shepherd, I shall not want. Why? Dahil kung siya magiging shepherd mo, kukumpletuhin niya ang kanyang sinimulan sa buhay mo. He will give us strength and make us strong to have a strong finish. So that pagharap natin sa Kanya, welcome, my good and faithful servant. So, mga kaabangers, nawa po tayo po ay napagpala ng ating pong Panginoon sa pamagitan po ng Kanya pong salita. Okay, so dito po, meron pong mga ilan po tayong comment. Ano po? Sabi nga po dito ni Sister Jonalyn Ninyalga, siya ang simula at wakas. Tayo po ang pipili at gagawa sa gitna. Tama po yan. Ano po? At sabi niya dito, kaya piliin po natin ang pagsunod. Praise God. Sabi naman po ni Pastor Joe, hindi tayo ililigaw ng Holy Spirit. Tama po yan. Tunay po yan. Hindi po talaga tayo ililigaw ng Holy Spirit. Sabi rin po dito ni Pastor Joe, we need the Word of God in the present and future time. Yes, Pastor Joe. Tama yan. Hallelujah. Praise God. So yan, ano po? Nawa, napagpala po tayo ng ating pong Panginoon sa kanya pong salita at nawa tayong lahat magkaroon po tayo ng strong finish. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sapagkat tunay ng dakila ka, O Lord. Ang aming lakas ay sa iyo po nagmumula. At sa bawat gagawin namin, Panginoon, sa bawat plano mo, hindi, Panginoon, ang tinitingnan mo ay ang lakas namin. Hindi, Panginoon, ang kapasidad namin. Kundi, Panginoon, ang tinitingnan mo ay kung gaano kalaki ang espasyong binibigay namin sa iyo. Kung paano makakakilos ang iyong spirito sa amin. At kami naman, Panginoon, ay handang sumunod lamang sa iyo. For it is not by might nor by power, but it is by your Spirit, O God. Maraming salamat. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang nakikinig ngayong pong oras na ito, na kung kami, Panginoon, ay nagpipinto, Panginoon, na sumuko, palakasin po kami. Na kung kami, Panginoon, ay napipintong ang pananampalataya ay handa na i-give up, abutin mo kami, Panginoon. Na kung kami, Panginoon, sumusuko na sa buhay, dalangin ko, Panginoon, gawin mo malinaw sa amin ang pag-asa. O Holy Spirit, dalawin mo ang bawat isa upang bigyan kami ng lakas na muling tumakbo at magkaroon ng isang malakas na pagtatapos. Maraming salamat, O Diyos. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Comment po natin dyan. Amen. Amen if you agree. Okay? So yeah, that's all. Ano po, see you tomorrow sa next segment po natin ng DLS. God bless everyone.